Pagka sa ganitong pagkakatipon, lumapit tayo sa Kanya, dumulog tayo sa Kanya, sinabi natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, lalo na't napakabigat pa ng ating mga suliranin. Ang sabi ng Biblia, hindi lamang tayo diringgin, kundi tayo po ay tutugunin ng ating Panginoong Diyos. Igagawa niya sa atin ang Kanyang pagliligtas, ang Kanyang proteksyon. Ang ating Panginoong Diyos, anya, itataas niya tayo kung tayo ay nabuwal at tutulungan tayo pagka tayo ay nasa mga ligalig. Mga kapatid, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung meron kayong mabigat na suliranin. Huwag niyong sasabihin, suko na ako, pagka meron kayong mga dalahing iniisip ninyong hindi niyo makakaya. Meron tayong Diyos na nakahandang tumulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. Gusto namin kayong maligtas, kaya namin kayo ipinagmamalasakit. Ayaw namin na pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi tatawagin ang pangalan niyo doon sa mga mapapala na magtatamo ng bayang tanong. Pero alam natin, para tayo makarating doon, kailangan tayong makapagtaguyod. Pagka mayroong mga pagsubok, kailangan tayong makapagtaguyod. Pagka mayroong mga suliranin, kailangan tayong makarating sa hangganan kahit na ano pang kahadlangan na ating nasasagot. Pero paano natin magagawa yan? Mahina tayo, hindi natin kaya. Tandaan natin ang itinuturo ng Biblia sa Panginoong Diyos, doon sa Kanya. Doon tayo lalapit, doon tayo tatawa. Pero kinakailangan taglayong tapat na pananampalataya para niya dinggin at sagutin ang ating pananampalataya. Pag-ibig ay tama sa aking buhay, kaya ikaw ay paglilingkuran hanggang mahal ko kayo mga kapatid. Kaya kahit na kami ay masuong sa panganib, ginagawa namin yun. Gusto namin marating ang lahat ng mga kapatid saan man dako sila makarating. Sapagkat ang hangarin namin, yung kaligtasan, maiabot sa kanila, yung pangako ng Diyos ay makarating sa kanila at sila'y makapanatiling matatag at matibay sa kanilang pagdaigdig. Iingatan mo rin po ang aming bawat sambahayan kapag umaalis kami ng aming mga tahanan upang kampanan ng aming mga tutulis. Iisip namin ang kanilang mga kalagayan. Hindi namin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa aming mga kausapin. Inaaminin namin sa iyo, Ama. Ingatan mo pagsiligtas nila. Huwag mo po silang pamamayaan na matamay ng sumparang sa simutang ito. Upang patuloy pa po namin sa kapiling at makasama na kami nabubuhay na masaya sa magulong sa simutang ito. Iglesia ni Cristo nag-donate ng mahigit 13 million na halaga para sa PPE at medical Kanina, equipment. in-inspeksyon na rin ang isa pang malaking events venue na gagawing quarantine facility, ang compound that our brothers ng in the Iglesia ni Cristo have agreed to let the government use the whole Ciudad de Victoria estate. Kababayan, naharap na naman po tayo sa mabigat na pagsubok na ito. Ito yung COVID-19. I hope everyone's okay. I hope everyone's safe. Nandito po kami para hikayatin pa po kayo na maging matibay. Mas maging matatag po tayo and just stay positive po sa lahat po ng nangyayari ngayon. Let's all stay at home. Spend time with our loved ones, with our families. At higit pa sa lahat, make sure to pray for everyone, pray for everything that is going on right now. Higit sa lahat, patuloy tayong lumapit, magtiwala at manalangin sa ating God bless you and your family. Please stay strong and keep our faith. Tuloy po ang laban. Maraming salamat po, Ka Eduardo Manalo.
bayan. Lampasan po natin, pagtagumpayan po natin ang pagsubok na ito. Saan mawawalan ng Sumunod muna tayo sa gobyerno dahil yun yung pinakamainam na paraan para hindi na lumaganap Ito yung ay virus. awa at tulong ng ating Panginoon Diyos. Mula pa sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, maging sa panlalo na ngayon sa panahon ng kapatid Eduardo Manalo, na totoo napakaraming kalamidad at napakaraming naghihirap, napakaraming nagiging biktima ng mga kalamidad ay bukas ang puso ng ating pamamahala. Pamamahala laging nakatingin sa pangangailangan ng mga kapatid, kaya minarapat nila na bigyan, lingapin ang mga... Ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pasya ng ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, lalong higit na iniintindi ngayon ang kapakanan ng mga kapatid. Isa ang kanyang sinasabi, ang lahat ay ipaubaya natin sa Diyos. Sa pamamagitan na tayo laging manalangin, laging magpanata, at higit sa lahat, pagbutihin natin ang ating pagsamba sa Diyos.